Basta nilinis ng Diyos, wag natin ipalagay na marumi. Eh ano-ano ba yung pwedeng linisin ng Diyos? Tao, pwedeng linisin. Conforme ako dyan. Eh yung hayop ba, yung pagkain, pwede bang linisin ng Diyos? Pakinggan nyo sa Marcos, ganito naman ang ating mababasa sa 7:19. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Oh, hindi tao yan. Hindi tao yan dahil pumapasok sa bibig at pumupunta sa tiyan at inilalabas sa dakong daanan ng dumi. Ang Kristo po may sabi niyan eh. Sabi ni San Marcos, sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Kaya pwede rin pong linisin ng Diyos ang pagkain. Ang katunayan, sinang-ayunan niya ni San Pablo sa unang Timoteo 4:4. Pakinggan niyo ang nakasulat. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Bakit? Sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Kung ipaaalaala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Kristo Jesus. Ayon, ang mabuting ministro ni Kristo, pinaaalala sa kapatid sa iglesia na ang lahat ng nilalang ng Diyos ay mabuti. Walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat sapagkat nililinis ng pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Kaya po ang Kristiyano, bago kumain, nananalangin. Kahit ang kinain mo, igat. Kahit ang kinain mo, Brad Roland, warm burger, basta't nanalangin ka, nililinis ng Diyos yun. Yun ang sabi. Kaya kapatid, huwag kang magpaligaw na ang kahulugan ni ka dyan, ang nilinis tao. Hindi totoo yun. Kay tao, kay hayop, kahit sino pa, pag nilinis ng Diyos, huwag nating ipalagay na marumi. Yung baboy, nung una'y kinikilalang marumi, pagdating ni Kristo, hindi naman pumapasok yun sa puso, kundi sa bibig, pumutuloy sa tiyan, lumalabas sa daanan ng dumi. Sa salitang ito, nililinis niya ang lahat ng pagkain. Kaya ngayon, kapatid, kahit baboy, pwedeng kainin. Nilinis na ng Diyos yan sa panahon ng bagong tipan. Kasi yung panahon ng lumang tipan, mga batas-batas doon, yan, pansamantala lang yung mga batas na yan, Brad Mel. Basahin natin ang Hebreo 9:10. Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain